Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? Let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God. May sabay. Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks, walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled, this shall ye have in mine hand, ye shall lie down in sorrow. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. Kami po ipagpalain niyo muli yung mga salita at matuto, Panginoon, lalo yung talagang mensahe dito, makuha namin for ourselves, Panginoon, and sa pwede yan gawin sa ibang tao, Panginoon. Para namin papakilala sa kanila. Meron din po, Lord, kung kami naman ay nanghihina din. Makita na yung pag-asa sa inyo, Panginoon. Makita rin namin si Jesus dito, ang Panginoong Jesus. Kung paano siya ang inyong tapat na lingkod. At i-amilit din namin to, Lord. At ang pangako niya matutupad, may magpoprotekta. So, lahat yan, magsimula, Panginoon, sa ganitong klase ng mga tagpo. Mga pagtagpo namin sa inyong mga salita, Panginoon. So, I pray kayo magpala at mag-bless, Panginoon. Kayo po ang malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, good evening po sa lahat. So, reviewin as usual. Reviewin natin yung mga titles lang po para maalala nyo po. Last 4. So, last time, sa Isaiah 46 po, Declaring the End from the Beginning. Subtitle po niya ay Remember Who God Is. Of course, may mga mamaya, may ganun ulit ngayon. May mga dapat natin makilala ang Panginoon. Kaya yung Isaiah po, lagi kinukot yun sa New Testament, Jesus mismo, at tayo. So, ganun siya kagaling, no? Dakila. Sinasabi niya na yung mangyayari sa katapusan, sa umpisa. Okay, sa umpisa pala, sinasabi niya yung katapusan. Hindi niyo gets yun. And then, 3 weeks ago, no peace to the wicked. Given to pleasure, dwellest carelessly, none shall save thee. Ito yung Babylon yan. Naalala niyo, yun yung sumpa. Yung pagbagsak ng Babylon. Ganun para sa isang babae na bastos, diba? Naalala niyo ba yun? Naalala niyo pa? Kaya nilalagyan ko lang ngayon ng mga ganitong thumbnail para madaling maalala yung tema ba. So, kung ikaw given to pleasure, tapos kung anong gusto mo masarap, wala kang pakialam, bandang huli, wala na magliligtas sa'yo. Yun ang tema nun eh. Okay? So, posibleng dumaan sa buhay ng isang tao yung tinatawag ng reprobate, wala nang pag-asa. Okay? So, bihirang ituro ng iba yan, pero importante sa atin, maintindihan natin yan. So, kung di man sa atin, baka may mga tao na ngailangan sana tayo, maligtas sila, tapos tamad-tamad tayo, sayang, doon kayo manghinayang. Hindi yung pag-reprobate na sa kayo manghinayang. Mali yun, baliktad yun. So, ganun din tayo naman. Minsan kahit Kristiyano ka na, kahit ligtas ka na, may mga kasalanan na pag nagtuloy-tuloy ka, mahirap nang bumalik. Okay? Yun ang tema natin nun. And then, no peace to the wicked and unrighteous. So, warning to the obstinate. Sa mga matigas ang ulo, tapos lang din natin yan ng ilang weeks ago sa Sunday. So, nadaanan naman natin Thursday. So, pag matigas ang ulo mo, wina-warningan ka. Isaiah 48. Meron kang paglalagyan. Okay? Then last week, graven upon the palms of my hands. So, subtitle is God's Unchanging Covenant. Maganda, di ba? So, actually, may mga tema yan. Pero, kung dito kayo lagi yung Thursday, hinihimay natin yun. Yung mga, tsaka yung mga common mistakes. Yung mga importanteng ginagawa natin pag ganitong Thursday. Kaya nga, sana huwag kayo liliban ng Thursday. Kung gusto nyo talagang lumago, andito minsan yung paglago eh. Sabi nga nila, sa mga among baptisto, mga pastor, sabi nila, pag maraming tao na Sunday morning, anong tawag doon? Alam niyo ba yun? Ang sabi doon, the popularity of the church. Ibig sabihin, kaya maraming tao sa Sunday morning kasi either popular daw yung church o yung diba? Karamihan ng tao kahit minsan kahit nga hindi manampalataya, nag-church kasi
Yun talagang gagawin di ba? Kaya expected yan marami Sunday morning. Hindi nyo. So, anong tawag dun daw? The popularity of the church. Yan. Pag marami pa rin, pag na, Sunday night na, madami pa rin. Anong tawag dun na? Tandaan nyo to, totoo to Pag marami pa rin daw ng Sunday night, or halos pareho yung number sa yung sabihin daw nun, the popularity of the pastor. Yung sabihin, talagang gustong-gusto nilang bumalik kasi talagang magaling yung pastor, ganyan. Amen? Sabi-sabi lang naman, pero may katotohanan din. Amen? Somehow. Pag daw, bumabalik pa ng midweek service, ano na yun? Sabi nila, it is the popularity of God. Ibig sabihin, talaga yung mga tao dyan, talagang gusto mong makinig. Makilala ang Diyos. Kaya, yan, pinopromote ko lang yung ating Thursday. Kaya totoo yun, yun ang sabi. Kahit kami pag may bisita doon sa Diadem. Galing pang Amerika, pupunta nung Wednesday. Ang dami pa rin tao, parang... Yun nga sabihin nila, kaya masanay na kayo. Ulit-ulit na rin. But anyway, so sabi ko lang, sana, kasi nga na-realize ko, doon lagi ko nang pinopromote tong Thursday natin. So anyway, itong chapter 50 ng Isaiah, sikat na sikat po to dahil dito sa verse, dito sa 6, okay? Sabihin ko na agad kasi mamaya iisa-isayin natin to. Hindi kayo magugulat. Sabi po dyan, pakibasa po verse 6, ready go. I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that pluck off their hair. I hid not my face from shame and spitting. Sino yan? So meron daw isang tao tinutukoy dito, binigay niya daw yung, sige, paluin niyo na ako. Hindi po Nazareno yan, talagang totoo to, pati yun. Sinasampal ba yung Nazareno? Hindi. So si Jesus yan. Yan isa sa mga foreshadowing tsaka prophecy, typology po tawag dyan. Kasi itong mamaya babasahin natin itong buong chapter, parang di mo na makikita si Jesus lang, hindi mo alam yung kwento. Pero kaya sinasabi ko na agad sa inyo. Okay? So yan ay pinapakita na lalo na sa Isaiah 53 later sa atin, 2 weeks from now. So meron daw itong lingkod ng Diyos, sige, hatawin nyo ako, sinampal pa siya, tapos dinuruan pa siya. Kaya nangyari lahat kay Jesus yan. So mamaya makikita natin yung context ngayon. Kasi lagi kinukunto lagi about the Lord Jesus. So tama naman din. Okay? So, ang title pala natin ngayon, bago ko malimutan, The Tongue of the Learned. Sabihin nyo nga ulit, learned. Alam ko hindi yan madalas gamitin kasi nga mga learned lang nakakaalam niya. Ano yung sabihin ng learned? Actually, tinignan ko sa Bible, dyan lang ginamit yung word. Sinasabi yung learned. Iba yung learned na natuto. Itong pagkakagamit dito, noun, the learned. Mga klase ng tao yan, sa Tagalog, ang tawag dyan, aral. Alam mo yung sabihin, aral? Hindi aral, aral, nag-aaral. Pag-aral ka, ano yung sabihin nun? Ikaw yung, either matalino, nag-aaral ka nga, hindi, natuto, and then, ang tawag na sa'yo ngayon, aral ka. May alam, yan. Hindi lang, medyo distinct, pag sinabing learn sa panahon natin ngayon, pag ginagamit yung word na learned, pwedeng learn dyan pag natuto, verb. Pero pag noun, learned. Makita ko sa inyo, Ayan, learned. So, yung definition to is learned. Adjective pala, sorry, adjective. Learned. Ayan. Pero may noun din ba? Wala. Anyway, so sa Bible dito rin ginamit lang yan, learned na yan. Okay? Sabihin nyo ulit, learned. Hindi mali yun, tama yun. Ganun talaga yan. Parang blessed. Madalas yan, blessed. Yeah, blessed yan Pero tama rin ang blessed. Parang pinagpala. Okay. So this time, isa-isa na natin. Ang title pala natin ulit, The Tongue of the Learned. The subtitle natin is, When it is the Lord Himself that guides. So pag ikaw daw ay ginagabay ng Diyos, yan. So makikita natin mamaya servant si Jesus. So tuloy na natin. By the way, gusto kong... So verse, unahin ko na itong mga reference natin kasi
Para mamaya tuloy-tuloy tayo. So, may duda kayo si Jesus ito? Ayan, hindi, walang duda. Sinabi yan ni Peter. Tingnan nyo. First Peter, meron din sa Matthew. Sabi sa First Peter 2, sabi dyan, who his own self bear our sins in his own body. Pinabisado pala natin to, di ba? On the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Diba? May kanta pa nga yan eh. Sa Tagalog, si Jesus mismo, dinala niya, binuhat niya ang ating kasalanan sa kanyang sariling katawan. Para daw tayo na mga patay sa kasalanan should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. So again, yung kaligtasan natin, yung ginawa ni Jesus para sa kaligtasan, pero hindi lang. Hindi lang yun. Para siya maging example sa atin. Sinabi din yan all throughout the scripture. Okay? So, doon na tayo. Saglit lang actually ito. Nakita nyo, 11 verses lang. Okay ito. So, again kaya isa-isa natin to para ma-appreciate natin. And then, alam mo yung context. Kaya ito yung gusto ko sabihin kay Cyrus. Ginagawa ba sa inyo to? Yung ganitong klase ng study na detalyado. Ginagawa? Oh. O, inaaral niyo ba yung ano? Yung kasi yung mga kilala kong Pentecostal, may slaying of the Spirit, merong baptizing of the fire. Meron ba kayong ganon? Wala. Ano pa ba? Yung pastora, meron kayong pastora. Wala din. Ano pa? Drums, meron kayong drums? Meron. Yung ay mga babae daw nakapants, meron sa inyo. Okay lang mag-pants mo ba? Ha? Naka-blouse lahat. Palda. Pero okay lang mag-paltalon. Hindi rin. Talaga meron daw. So marami kasi ang kilalang Pentecostal ba yung sa inyo? Evangelical, parang yan, full gospel. Ha? Christian. Ha? So, Christian church. So, pero hindi ganito yung kasi rin ako, nakakatinda ng mga ganyan. Sabagay, ibang baptist nga rin, gano'n na rin. Sa atin, kaya iniisa-isa natin, naalala ko lang kasi hindi natin gusto, sa panahon natin lalo ngayon, kasi may mga bagay na ginagaya-gaya lang, alam mo, Catholic, di ba? So, may pambara lagi sila kahit maling-mali na yung ginagawa nila, may pangbara ba? Ngayon, okay lang yun. Yung mga santo, hindi, si Jesus naman yan Yan. So, kaya ang ginagawa natin dito, talagang hinihimay natin, yung talagang totally wala kang paglalagyan pag ka, kulto ka. Ganun. Kaya yun ang ginagawa natin dito, wala kang duda na kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Kasi, yun nga, mga pastora, hindi nila iaaralin yung 1 Timothy, di ba? Eh, mga naman, gusto na rock and roll, hindi nila babanggitin yung puro sa Psalms lang yan. Hindi nila babanggitin na sa New Testament pala, si Jesus tsaka yung apostol niya, kinakanta hymns. Di ba? Yung mga ganong bagay ba? And then, of course, tayo dito, inaalam natin, may church history seminar pa tayo. Kasi nga, and then, nilalaban natin yung false doctrine kasi, nga, talagang dapat lahat ng ginagawa sa Bible, yun ang ginagawa natin. Kaya, anyway, punta tayo dito sa Isaiah. Ang isa sa mga technique, para hindi ka maligaw, kasi iba ginagawa, mini-misquote lang kukuha lang ng katulad dito. Inuna na natin to kasi, totoo naman, ang dami nagsasabi si Jesus to. Kasi pag tinignan mo dyan, wala naman si Jesus dyan Actually, sino nga yan? Sino sa palagay mo yan? Lalo yung Isaiah 53. Ang galing din na may mga vlogger na, hindi ko alam kung Kristiyano yun, pero, hindi, Kristiyano nga. Ang ginawa niya ba, pumunta siya doon sa Israel mismo.
Binabasa niya sa mga audio, sino sa palagay mo yung Isaiah 53, sabi ng mga ano, pambira, kilala ko ata yan. Si Jesus yan. No? So, yun ang gusto ko sabihin. Inaaral natin itong mga to. Pero, titingnan din natin in context. Sa immediate context, para maintindihan natin, yung pinaka nilalaman. Hindi lang sa New Testament, sa Old Testament, and then pati sa'yo mismo. Kung paano apply sa buhay mo. Amen? So, yun ang ganun tayo dito. Kaya sana ikinig kayo. Kasi we go all to that trouble. Tapos, para sa inyo lahat yan. Okay, so, simulan natin. Sabi dyan, kaya dito, pag binasa mo tong 1 and 2 separately, di mo maintindihan eh. Kailangan alam mo yung buong context ng chapter. But anyway, sabi dyan, thus say the Lord. Nabasa nyo nga, abang inaano ko yung last week, let it go. Thus saith the Lord, where is the will of your heart? Okay? Whom I have put away, or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your iniquities have ye sold yourselves, and for your transgressions is your mother put away. Sinong kausap niya? Walang iba, di ba? So kasi yan yung pag tinignan nyo last week, Israel din eh. So kaso, may negative dito. Pag inintindi mo, sabi daw ng Diyos, sabi na Isaiah, ito ang sinabi ng Diyos. Pag sinabi pong bill of divorcement, parang yung ebidensya. Ako natin, alam nyo na yung divorce, di ba? Bago pa magkamali tayo dito, interpret na natin. Kaya mayroon ako ditong outline din eh. Okay, yung kinakabisado natin sa ating Sunday school ngayon, di ba? About divorce eh. Sabi doon, galit ang Diyos sa divorce. Eh, ba't niya dinivorce ang Israel? Yun ang tanong. So, pag hindi mo tamang approach yan, patay na. Okay? Pero ganito ang explanation dyan. Ganito ha. Lahat ng illustration po, hindi yan naman sasakto sa tunay na bagay. For example nga, nadalas kasi sabi, si Shana nagtatanong, Shana, punta tayo ng dagat. O kaya tulog na pala to. Kunwari si Aiden, kunwari, di pa nakakita ng dagat. Nakakita ka na ba ng dagat? Nakakita ka ng dagat? Opo, ano yung dagat? Kunwari, hindi pa siya nakakita ng dagat. O, si Aiden, punta tayo sa dagat. Ang ganda doon. Ano ba yung dagat? Eh, parang tubig na marami. Paramihin mo lang ng marami yung tubig. Yun na yun. Gaano kadami. Pero, in a way, naiintindihan niya. Pero hanggang di siya nakakapunta doon, yung pala yun. Ito yung ini-imagine ko, tapos nakita ko yung dagat, saka mo naintindihan. Maraming ganun kasi, walang ibang paraan, maintindihan mo ng lubos, kundi makita mo. Yung physical, lang ito sinasabi, at paano ngayon yung mga spiritual pa? At hindi yung sinasabi ko ngayon, kasi importante lalo sa topic natin ngayon, hindi lahat ng illustration, talagang walang perfect na illustration. Yun ang pwede mong generalization. No? Wala. Okay, kumpara tayo sa anak ng Diyos. May mga bagay, kala ko ba si Jesus lang anak ng Diyos? Eh kasi nga, kinukumpara lang tayo sa anak ng Diyos. Maraming bagay doon na pag in-apply mo sa lahat ng bagay. Eh sino yung nanay, di ba? Ganon. O hindi. Kasi walang nanay. Hindi nga lahat eh. Ano pa ba mga illustration na maganda? Yung regalo. Madalas kasi ating ginagamit eh. Hindi mo pwedeng i-apply lahat dun sa illustration, dun sa tamang tinutukoy. Naintindihan nyo na. Sana, naintindihan nyo na yun. Kasi nga, illustration lang eh. Ini-explain ko tong tunay, ginagamitan ko ng mga bagay na mas familiar ka. Katulad ng bata. Alam niya yung batya, pero yung dagat, di niya pa alam. Paramihin mo yan. Parang pinaraming ganyan, tapos kulay blue. Okay. Pero hindi niya pa rin naintindihan yun. Amen? Kaya sa introduction natin, kasi sasabi dito, ang Diyos daw dinivorce yung Israel o yung nanay ng Israel. Sino yung nanay ng Israel? Ibig sabihin lang yung bansa nila. Amen? And then, hindi lang divorce. Kaya alam mong illustration to, hindi siya nag-aano ng clear statement ng ano dito. Kasi mayroon namang another illustration, nasa sa verse 1 pa rin, para daw silang binenta. Sino dito ang gustong i-divorce? Siyempre, kung matino ka, ayaw mo i-divorce ka. Bayaan ka, binenta ka, mas lala yun, di ba? Alam natin yung kwento ni Nay, alisin mo nga yung maingay. Alam si Joseph,
Oh, so alam na alam lalo ng Israel yun. Kung alam nyo rin yun, si Joseph ay kinainggitan, then binenta sa lugar na kung saan ayaw niya at wala rin silang pakialam kung gusto nila ayaw yun. Binenta siya dun eh. So yun ang illustration ng isang bagay na iniwan sila, pinarusahan sila ng Diyos. At sa panahon ng Isaiah, kasi ang dami na nating illustration nga sa Isaiah, illustration, prophecy sa Isaiah na sila ay later, pag di sila nagtapat, di sila nagbalik loob sa Diyos, sila ay later masasakop. Okay, nangyari na ngayon sa Northern Kingdom, Israel. So, malinaw na. So, illustration lang yan ha, huwag niyong i-apply sa lahat ng bagay. So, ulitin ko. So, itong bagay nito is punishment sa kanya. Pero ang tanong, ba't ganun ang pagkakatanong dito? Ba't hinahanap? Ba't hinahanapan sila ng bill? At saka, kanino kayong binenta? Ba't ganun yung pagkakatanong? Halo-halo na itong nag-aaralan natin. Mayroong literature dito. Ba't niya hinahanap yung bill? Tsaka, ba't tinatanong niya na, kanino nga ba kita binenta? Ba't ganun? Para malaman ba nila? Alam niyo, may mga way po na para maparating mo isang bagay indirectly. Ganyan po yun. Pero kasi nga, siguro masakit sa ulo, masakit sa puso nila yung the fact na sila ibebenta ng Diyos at papaparusahan. So, sa literature, may mga ganyang style. Okay? Medyo nadaanan natin dati yon yung mga forms of speech. Hindi naman, mga talinhaga, idioms, saka figures of speech nga, tama yan. So, kaya ganun. Okay, natindihan nyo na. Huwag nyo nang tatanungin yung sinasabi na sa verse 1, pinapaalala ng Diyos sa kanila, hoy, pinarusahan kayo. Ayun, yun na yun. At marami na tayong chapter sa Isaiah na ganun. Okay, malinaw na. Kaya sinabi nito, behold, for your iniquities, ye have sold yourselves. So sabi niya kanina, siya ang nagbenta, binenta ko kayo. Kasi sandali, para malinaw lang, hindi ko kayo bebenta, mapagmahal akong Diyos eh. Kaya ako kayo binenta kasi kayo nagbenta sa sarili niya. Parang nandadaya ka sa exam. Alam mo, dinadaya mo yung teacher mo. No, kala niya, inaaral ko to. Actually, hindi naman. Pero bandang huli, sinong dinaya mo? Kaya ka nga tinuturo, bato malino ka eh. Dadayain mo sarili mo, dadayain mo exam, meron kang kodigo dyan. Bandang huli, dinaya mo yung sarili mo. So, yung sinasabi na dito, binenta nyo yung sarili nyo. Ayun, tsaka ganun din, kaya dinivorce ng Diyos yung kanyang nanay o yung bansa nyo, kasalanan nyo. Malinaw ha? Tuloy natin, wherefore, bakit? So, wherefore, for what reason? Wherefore, when I came, there was no man. Nung dumating siya, wala daw tao. May tindihan tayong sabihin nun. When I called, there was none to answer. Nung tumawag siya, wala naman sumasagot. Sino dito bumibili sa tindahan? Lahat naman tayo, di ba? Isa mga ayaw natin, bilang, wala ba ito? Ito nang baliktad ng Diyos, gusto silang tulungan. Pero bakit daw ng Diyos tutulungan na sila? Wala naman sumasagot. Apply na agad natin sa sarili natin. Kasi tuloy-tuloy ito eh. Minsan ganyan tayo. Labas na yung litid ng preacher eh. Pero iniisip mo pa dyan, ano iniisip na iba? Kaya bandang uli, wala na naman, absent na naman, di pa rin maglilingkod dyan. Walang sakripisyo, nakikita iba, nagsasakripisyo. Iba, nag-aaral. Iba, either walang pakialam, kasi minsan, yung mensahe para sa iyo na yun eh. Pero parang di ka sumasagot. Bilan. Hindi ganun. Ang tawag ng Diyos, magtapat ka na anak. Maaga ka sa church, magbasa ka, mag-aaral ka, manalangin ka. Yan ang panawagan sa atin eh. Magtapat ka, maglingkod ka. Kasi paglilingkod hindi mo sa katapusan, pero hindi ka makapaglingkod, maniwala ako. Hindi ka mate, nag-pray. Hindi mo nga alam yung dapat mong gawin eh. Nakatawa ka doon sa mga ibang mga kulto na ewan eh. Paglilingkod agad ang hindi nga ligtas eh. Paglilingkod ang pinag-uusapan. Gusto ba maging ganun tayo? Ikaw? Doon ibang kasi, tayo magkakilala kasi tayo dito, wala kayong lusot yan eh. Hindi naman kayo gustong i-highlight ba? Pahiya. Ba't ka gustong pahiya? Pero, minsan, para ma-encourage ka lang. Amen?
Sana nakikita natin yun. Kaya ginagamit na tayo ng ganito ng Diyos eh. Gusto ko yung tulungan, tumatawag ako, ito yung gawin mo, parang hello. Alam niyo ba yung mga gano'n minsan? Parang wala sarili, hello. Kinakatok yung ulo. Huwag niyo hayaan ganun kayo, amen? Stephen, dito ka nga. Dito ka. Yun, so may mga tao kasing gano'n, either yung utak nasa maling lugar. Kaya, so tayo minsan ganun din, pero praise the Lord, kumakanta ka pa dito, pero minsan iba, yung puso mo wala pa rin sa tama eh. Kaya minsan ang hirap kayong gamitin ng Diyos. Kasi wala. Hello? Naman ganun. O, paano mo nasabing yun? Kasi binasa ko na to eh. Bandang ulit, sabihin niya, is my hand shorted at all? So, kaya alam mo na, kaya siya tumatawag, gusto kanyang tulungan. Kaya, alam niyo, pag Sunday school, sabi siya, magtanong kayo. Kinakabahan ako pag walang tanong, kasi ang daming tanong dito eh. Kung talaga nag-iisip ka, talagang may gusto kang malaman, hindi pwedeng gagamitin mo yung time na yun. Para itanong, malaman kung nasan ka, and then tanong. Then, masagot agad yun. Ayaw mo ba nun? Ganun kabilis. So, ang Diyos, gusto silang tulungan. Kaya tinatanong niya, maikli ba yung kamay ko? Sinong maikli kamay dito? Wala naman eh. Obviously, again, idiom na naman yan. Ibig sabihin ng maikli ang kamay, parang di ka kayang abutin. Di ka kayang tulungan. Basta sobrang layo ko na, di na kayang maabot ng Diyos. Iba yung kung reprobate ka, wala na talaga yun. Pero pag anak ka ng Diyos, walang panahon na hindi ka kayang tulungan ng Diyos. Amen? Yung iba na, ginagamit niya sa maling context. Pero tayo, pag anak ka na ng Diyos, wala na yan. Kahit, gusto, niya, wala nang pag-asa buhay. Hindi ka dadating doon. Anak ka nga ng Diyos eh. Kaya siguraduhin mo muna yun. Yung iba naman, sabi ba, so, nagpapatihulog. Ano yung nagpapatihulog? Diba? Wala na, huwag niya akong invite sa church kasi talagang wala na akong pag-asa. Pero actually, ayaw mo talaga sa church. Kasi nga, carnal ka, kaya lalo ka ang kailangan akayin eh. Pero ikaw, hindi, huwag na. Mga away ko doon, para bandang wala, mag-give up sila sa'yo. Hindi, ikaw ang talo. So anyway, balik tayo dito. Is my hand shortened at all? Ang sagot, of course, hindi. That it cannot redeem. So, ang Tagalog, ang sinasabi lang niya, makapangyarihan siya. Amen? At kung di ka, duda ka doon, sinabi niya, or have I no power to deliver? Hindi ko pa kaya kitang iligtas. So, wala na akong pag-asa kasi, fill in the blank. Mahirap ka, wala kang alam, di nga ako marunong kung mated ka dyan, makuha mo yung makinig ka. At least may marami kang makuha. Actually, yung attitude pa lang, yung bihis pa lang ng taong pag nandiyan ka lagi. Di ba sa lala nga, meron doon isa talagang hirap na magbasa kasi di siya natutunan. Pero pag nasanay siya sa church, makikita mo, iba siya doon sa iba. Amen. Di ba? Hindi mo may kakaila yun. Ramdam mo yun. Pag ikaw ay may ibang kasama, tapos nasa church ka, yung attitude dito, maayos. Di ba? Walang naanakit sa'yo dito, walang aasarin ng wala lang. So, natututo ka pa rin. At kahit di ka magbasa, nakakinig ka eh. So, balik tayo na naman dito. Sabi dyan, kung dauda kayo, ganito ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, ano daw kaya niyang gawin? Though sinabi niya na sa past, di ba, chapters, ito iba naman. Isa sa mga kaya nang gawin ng Diyos, ano? Ano sabi? Behold, at my rebuke, I dry up the sea. Kaya ba ng Diyos yun? Saan niyo nakakita ng anong dagat ang natuyo? Paano yung nasabing kaya ng Diyos yun? Kung ganyanin kayo ng mga atheist eh. Saan ko nakakita dagat natuyo? Anong dagat ang natuyo? Meron wala? Ano? Nahati lang yun eh. Ano? Wala, no? Meron. Ano? Alam niyo ba na-discover nila sa Sahara Desert? Dati palang, maniniwala ba kayo dating tubig daw pala yon?
Ano nangyari yun? Yung sinasabi ko, ang Diyos kaya niyang gawin lahat. Amen? Sa ibang parte naman ng sa Job ata yun, kinakausap lang daw niya yung bundok umuusok. Alam niyo na yun, si Taal yun, di ba? Tsaka si... Ito matindi to, dagat. Maraming kahit sa Middle East ngayon, kasi iba naman man-made eh. Nilalagyan ng dam. Kaya isa sa pwedeng maging flashpoint sa Middle Asia. Yung China, India, tsaka maraming bansa doon eh. Yung China gusto. Pag ikaw yung nasa taas, pwede mong lagyan mo ng dam. Wala nang tubig yung iba. Ganun yan eh. So pwede pong mangyari yun kung gusto ng Diyos. Anyway, ano pa? I make the rivers a wilderness. Yun na nga yun. Pag sinabing wilderness, parang desert. At yan, naalala ko na naman. Naalala nyo yung sa Genesis. Ano yung 3 great river? 4 pala yun, sorry. Euphrates, Pison, or Tigris, saka Euphrates nga isa eh. 4 yun eh. Ba't sa ngayon, hindi nila makita yung Pison na tayong hindi nila makita. Ganon din, tinuyo ng Diyos. May isang researcher na ginawa niya, hinahanap niya yung, asan na ba itong isang river na to? Parang mali yata ang Bible eh. Meron na kayo satellite, di ba? Tsaka imaging. May nakita silang isang parang daanan palang tubig niya, disyerto na sa Saudi. Yan maganda pinapanood yun, hindi kung ano-ano. Amen? Amen. So, yun. Kayang gawin ng Diyos yun. Ano pa? The fish thinketh because there is no water and diet for thirst. So, yun na nga. Ang resulta niya, pag natuyo yung dagat or river, patay yung... So, ibig sabihin, literal po ito. Amen? Marami pong mga unbeliever o mga nagpepetend na believer, ang sistema ay yung Bible, ginagawa nilang dito literal. Mag-iingat kayo sa ganun. Catholic, mahilig sa ganyan. Ito yung iba din. So, tuloy ko lang to ha. I clothe the heavens with blackness and I make sackcloth their covering. Ito, ang hirap na naman ito. Anong sabihin nun? Dinadamitan niya yung langit ng itim. So, pwedeng gabi lang yan. Pero mas may maganda ako naiisip dito. Alam nyo ba yung Milky Way? Sino na nakakita ng Milky Way dito? Taas kamay. Ha? Saan? Ha? Paano mo nakita? Hindi, literal. Makikita mo yan pag masyadong madilim. Sa halahala, tingnan nyo. Pero kailangan mo yung i-focus ng gusto. Kitang-kita yan. Pero ano napansin nyo doon? Yung puro stars yan, dapat maliwanag lang yan. Pero pansinin mo, kahit sa app, ito yung mga itim doon. Na-discover nila yan. Sabi nila, dark matter. Paano nangyari may dark doon eh? Eh, nakakamangha, di ba? Eh, sa ito, I make sackcloth there. Pag sinabi sackcloth is yung pangit na di ba? Ginawa ba yun sa langit? So, yun, ang hirap pero yun ang naalala ko kasi yung black matter eh. Manghang-mangha daw yung mga scientists yan. Ano yun? Alikabok. Alikabok ba dun? So, anyway. So, ang galing nito. Anyway, the Lord had given me the tongue of the Lord. Ito na. Ito gusto ko i-focus kasi ito yung kailangan natin eh. So, mamaya, titutukuyin, di-describe si Jesus, yung lingkod ng Diyos. At pwede rin to kay Isaiah. At pwede rin to sa atin. I-pattern natin sarili natin. Pero bago mag-umpisa na kung paano siya mag-sakripisyo para sa atin, inuna niya yung, ito kasi mga propeta talaga eh. Ang Diyos naman nagbigay sa kanya ng dila ng mga aral. That I should know how to speak in word in season to him that is weary. Para saan daw yung dila? Para saan yung, sorry. Kaya yung dila, ibig sabihin yung pananalita na nakaka-encourage. Ganyan si Jesus, di ba? Tapos lang din natin dun sa, ano pa tayo dun sa 60 yata. Yung gospel, ganyan po ginagawa niyan. Diba, pag nag-soul winning ka, yung ba dyan, wala nang pag-asabag kayo, parang, nung naligtas siya ngayon, parang, diba?
Kahit kayo minsan, ngayon, hindi naman tayo puro gospel dito. Pero salita pa rin ng Diyos. Amen? Anong common sa gospel tsaka yung hindi gospel, pero salita ng Diyos? Di ba nakaka-uplift? Kaya tinitingnan ko sinong malungkot sa inyo ngayon eh. Yung parang naboboring ako pag ganun eh. Natya-challenge pala ako. Kasi parang, kitang-kita ko yung mga mukha nyo dito. Anong ginagawa ko dito, tapos ikaw, hindi kita matulungan dyan, di ba? Nakapansin nyo minsan, kahit alam ko yung sasabihin ko, nag-post ako, bigla nag-pray ako, and then di-discartehan ko yun. Okay? So ito nga daw mga aral, ang Diyos na nagbibigay niyan. Kaya kayo dapat aralan ang salita ng Diyos kung paano magsalita, ano yung sasabihin, paano. Amen? Hindi ibig sabihin, nakita mo dyan, kunwari, ano na nga, discourage na nga, ano sasabihin mo? Hoy! Di ba hindi basta-basta yun eh. Ay, iniisip mo agad kung paano mo nga siya matutulungan eh, yung weary. At sabi dyan, in season. Ano yung sabihin in season? Timing. Hindi, kunwari, na umiiyak ngayon. Kunwari, namatayan ka na. Ngayon namatayan, sabi mo, ba't magsaya tayo? Ligtas naman tayo eh. Kapag di ka umiiyak. Ganun ba? Marunong ka no, ganun. May time na sasabihin mo yon. Pero may time din na iba naman yung sasabihin mo. So, nakakuha nyo na. So, dapat daw, basically, matalino ka. At yun ay nanggagaling daw sa Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng dila ng learned sa'yo. So, kasi parang di ka nag-aaral, pero binigay sa'yo ng Diyos. Kaya natupad to po sa, alam yung, sa New Testament, yung mga apostol, di ba? Natupad sa kanila. Nagtaka talaga. Nagtaka yung mga aral. Noong panahon nila, aral sila, pero yung mga disipulo, mangingisda, paano grabe magsalita yan? Paano nangyari yun? Yun ang tanong. Kasi ang sabi doon, and nagtanong-tanong sila, and they, ano sabi doon? They know, kung napagtanto nila, na they have been with Jesus. Kaya pala ganyan yung mga katitindi. Kasi nakasama pag nakasama ka ni Jesus, ano ka? Sana hindi kasi Judas. Di ba? Yun ang problema eh. May Judas eh. Pero yung mga hindi Judas, tatalino ka, alam mo yung ginagawa mo. So yun ang topic natin ngayon. Mamaya, makikita pa natin anong gagawin itong lingkod ng Diyos na to. Kahit ganyan din sa mga, marami akong kilala na mga yung evangelical, mga hindi baptist. Kaya nakumpara ko yan eh. So mabait din naman, may Bible kaya natulungan din ako nun. Kaya natutuwa ako dun. Pero somewhere, parang huminto sila. Ay katulad kaya nung kilala ko, friend ko yun. So sabi niya, siya naniniwala sa once saved, always saved, pero karamihan daw sa kanila hindi. So bakit ganun? Ang importante ng once saved, always saved. Once saved, always saved ba sa inyo? Okay, oo din ha. May mga kalat-kalat kayan eh. Yung kilala ko ganun eh. Talaga nanindigan sila, siya. Kasi may pero lagi eh, may pero. Ako naiintindihan ko naman yung mga, yung mga hindi naniniwala dyan, hindi sa ating baptist, ano yun? Pag hindi kayo niniwala dyan, hindi ka baptist. Hindi pwede yung magkakasama yun eh. Pag sigurado kang ligtas ka, yung kaligtasan na yun, sigurado, at hindi nawawala. Pag nawawala yan, hindi kaligtasan yan. Kasi iniisip mo nung ba't mawawala? Eh pag may nagawa kang kasalanan, sandali lang. Naligtas ka ba ng paghinto ng kasalanan? Diba? May kalituhan doon. Okay? Ba't ka napunta doon? Yan, pag ikaw ay aral, ayun, iba yung tao, kaya sinasabi din sa Bible, pag kasama mo, matitino, pag kasama mo, ay, sabi doon, basta yung counsel. Pag kasama mo, matalino, tatalino ka rin. Yung sabi sa Bible. So, ganun din sa church. Kaya napansin ko yung mga kasama ko ngayon, puro saya, puro laging, may konting doktrina, pero paglalalim ko na, tama na yan, dismiss na yan. Sa ibang baptist, nagiging ganun din. So, napagtanto ko, sandali, may something, hindi ang Diyos ang papahinto sa yung lumalim. Ibang spirito yan. Kaya may kita dito, ang Diyos daw nagbibigay niyan. Kaya again, napaka-obvious practical niyan, punta ka sa church, magtanong ka, maging totoo ka. Huwag kang mananatil, katulad ng kaibigan namin sa CCF. Sabi ko, convince ka na pala na King James ang Bible talaga, hindi yung kung ano-ano. Anong Bible nyo doon?
Anong Bible nyo doon? Ginagamit din. Yan, diba? So, ganun din sa CCM. Pag King James yung kausap nila, King James din kami. Ako di ako mapayag doon kasi nga hindi nga Bible yung iba eh. Bible ba yung may mali? NIV okay lang din. ESV okay lang din. Kita mo yun? So dito, nakalagay na dyan. Ngayon, kung andyan ka, kung ayaw mo, nasa iya. Pero, sasabihin ko sa'yo, mali yan. Ano yan? Perversion niya. May mali dyan. Sasabihin ko, lang tayo pinipilit dito eh. Pero as a church, andun yung ating tinuturo. So yan, kaya may mga taong hindi lumalago daw kasi may tinatanggap silang ibang aral na hindi nagaling sa Diyos. Yun ang gusto ng application dito. Kung ikaw gusto mong maggamit ka true and true, hanggang pagtanda mo, hindi yung bandang huli, kaya kang hadlangan ni Satanas, kunwari, nga, nag-church ka, pero hindi ka nag-soul winning. Nag-soul winning ka, pero once a year lang. Napigilan ka na nun. Natindihan niyo ba yun? Kaya na-discourage ka na, pag mahirap ka na, discourage ka na, kasi ang kala mo, puro pagpapalang material lang. May something na yari ka na doon. Yung gusto ko sabihin dito. Kaya, yung sabi dito kasi mamaya pag-usapan natin yung totoong lingkod ng Diyos at matinding lingkod ng Diyos, si Jesus. Anyway, so binigay daw ng Diyos sa kanya yung dila. Obviously, ito yung paraan ng pagkasalita. Obviously, ito ay spiritual eh. Kaya ganyang magsalita yan kasi, ayun, binigay ng Diyos sa kanya yung dila ng learned. That I should know how to speak a word in season to him that is weary. So imagine nyo kung mali yung gospel mo, diba? Yung mga hindi naniniwala sa once saved, always saved. Alam mo, ligtas ka ngayon, pero baka ano mangyayari sa'yo nun? Magdududa ka for the rest of your life. Ginamit lang pala yung gospel sa'yo para para belong ka sa Christianity, hindi, at least di ka Muslim. Sablay yun. Anyway, tuloy lang natin ha. He wakened morning by morning. Sino yung gumigising daw? Kasi sabi sa inyo, talinaga lang. Sino yung gumigising dito? He wakeneth mine ear to hear as the learned. Wala namang ibang antecedent dyan eh. Ang Diyos pa rin. So, nakutulog ba ang Diyos? Yeah. Ba't sabi niya gumigising siya ng everyday? Kasi nga, talinhaga lang. Ibig alam natin paggising, minsan mahirap eh. Diba? So, ang Diyos daw gumigising and then, tinuturuan na naman yung lingkod niya. Okay? So, sana nakuha niyo yun. Tuloy ko lang. Wala tayong time eh. The Lord that opened mine ears. So, kanina binibigay sa kanya yung tongue. Ngayon, ino-open yung ear. Again, mga talinhaga po yan. Kaya pag nasa church ka, di ka nakikinig. Ay, hindi, binuksan ng Diyos ang tenga ko eh. Hindi ganun ha. Ikaw yun. Ibig sabihin, di ka nakikinig. At hindi mangyayari sa'yo to. Yung magandang lingkod ng Diyos, hindi mo makikita to. Hindi mo mangyayari sa'yo to. Kaya makinig ka na. Amen? Amen. And I was not rebellious. Yun ang tema dyan. Yun yung gusto kong makita nyo rin dyan. Ang Diyos pala tinuturuan lahat, pero yung iba kasi nagre-rebelde. Ang ginaalala ko yun, yung kaibigan namin taga-CCM, mabait naman kaso, sabi niya, alam ko na mali talaga to eh. Sabi ko naman, ba't andyan ka? Yun ang tanong doon. Ba't andyan ka? Alam mo mali pala yan. Inumpisa niya ng mga businessman yung church nyo. Kaya napikon ako dyan kasi nga, nagsalita sa Peter Tangi sa presidential prayer breakfast at tinawag yung mga kardinal, yung mga pare, si Marcos, si Duterte, mga anak daw ng Diyos. Sabi ko, naloko na. Kaya dati hindi pa ako mainit doon kay Tanchi. Ngayon talagang alam ko na. Amen? Walang pinagkaiba. Andun lang yan, papogian lang. Ganyan po yung marami mga kulto, nagrebelde sa salita ng Diyos. Hindi mangyayari sa iyo to na maging lingkod ka ng Diyos. Kung rebelde ka saan? Sa salita ng Diyos. Pag narinig mo, ang linaw, kukontrahin mo ba yun? Nasa sa'yo yan. Patay ka dyan. Ang daming, mamaya mangyayari sa may negative din sa dulo. Yun ang mangyayari sa'yo. Pastor, sige, magsigaw ka na dyan, Pastor. Sige. Yun natin. Anyway, so binuksan niya ang Diyos ang kanyang tenga.
and was not rebellious, neither turned away back. So, mga backslider yun. Alam mo yung tama, sumunod ka, huwag ka nang babalik. Amen? Ibig sabihin, magkakasala ka, pero at least yung mga major decision mo sa buhay, aalisin mo pa. Yung na, nag-church ka na. May nakakausap ka lang na ewan, may pangarap ka lang dyan na ewan, may trabahong ewan. Aalis ka ba doon ang kasanayan mong tama? So, walang mangyayari sa'yo. So, sa verse 6, ito na yung parang kakaiba, parang weird nga pag tinignan mo Ba't mapupunta ngayon? Ano ngayon, kung matalino daw siya, ba't naman siya hatawin yung likod niya? So, diyan kaya alam natin si Jesus to. At ang point ko dito actually, pag ikaw ay talagang tunay na lingkod, reality po to. Pansinin nyo, kahit sino nagmahal na dito. Yung nagsakripisyo ka kahit kanino. Taas kamay. Wala. Mga nanay, very good. Nauna yung nanay. Naunahan yung mga tatay. Ba't gano'n? Kasi nga sila yung talagang magsakripisyo. Alam nyo ba yun? Nung kami una mag-asawa, ako yung nagtatrabaho pero sinong gigising sa bata pag yan. Sakripisyo yan. Ganyan nagmamahal. Amen? Amen. O ngayon, maglilingkod ka sa Diyos. O paano? Asahan mo na, may sakripisyo dyan. Amen? Yung sinasabi dito. Dinidescribe yung lingkod ng Diyos at biglang sabihin, nagpahataw ako sa kanila. Nagpasampal ako sa kanila. And then I hid not my face from shame and spitting. Pag naglilingkod ka na ganun, alam mo ito yung kailangan mong gawin kaso mapapahiya ka, alipustanganin ka, alipustahin ka, duduraan ka. Minsan figuratively pag nag-soul winning ka, alam mo na yan. Ilan yung mag-turn sa'yo, di ba? Yung tingin naman, talaga naman, yung tingin. Talaga naman. Mag-soul winning ka ba ba? Amen. Kung lingkod ka na Diyos, mag-gusto mo lingkod, hindi may iwasan yan. Kaya lalo na, later kay Jesus talaga to, alam nyo na. Bakit ginawa ni Jesus yon? Alam niya kasi yun ang parte ng babayaran yung kasalanan natin. Okay? Amen? Ito mamaya, nabanggit ko kanina yung di ba, yung kay Peter. Yan ay pagbabayad sa ating mga kasalanan. So ito, isa rin yun. Alam niya, parte yan At later, para maging example din siya sa atin. Amen? Kasi tayo na, ngayon, nasa langit na siya, in-expect niya, tayo na may mag-soul winning. Kung di mo alam, kung di ka nag-sacrifice man lang, madudumihan ako, ang baho. Anong kakatokin ko, di pa nagsipilyo yun, kakausapin ko. Why not? Di mo ka rin magsipilyo. Para patas. Hindi. Lahat yan. Naranasan natin lahat yan. Lalo pag bata. Ultimo, talagang ganito yan. Ganito. Ang pakahirap. Pero, pag naglilingkod ka, go lang. Tuloy ko lang For the Lord, ito na yung pag-asa niya pala. Bakit si Jesus ay hinayaan niya hanggang, di ba, sabi sa Hebrews, despising the shame. Di ba sabi doon? Hebrews 12, 1 and 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him. Alam niyang later, kahit pinapahirapan siya ngayon, maganda mangyayari. Of course, maliligtas tayo. Yun ang nasa isip niya lang. Hindi siya pinaparusahan. Kaya before endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand throne of God. So, ganun din tayo. Pag nag-soul winning ka, maaaring maligtas, maaaring hindi, pero iba dyan maliligtas. Huwag kang lalabas ng parang, hindi lang siguro maliligtas ngayon. Ano yun? Ang tiwala. Balik tayo dito, kaya sabi dyan, yun, kung sakali at talagang magkakaroon. Anong title natin? The tongue of the Lord. Ang kinalaman basto, hindi ka magtsatsaga maglingkod sa Diyos kung hindi mo alam yon. Kasama yan, kasama yung sacrifice. Dapat alam mo yun. Kung hindi, patay ka na. At madalas nangyayari yun. Mga Kristiyano, galing pag sa mga, yung komportable lang ba, katulad yan, upo ka lang sa aircon, at alam nyo, baptize ako. Totoo naman, talagang dapat, papasalamat ka, hindi proud.
Talaga naman, angat ka sa iba kaso, dali, hindi ka na maglilingkod. Tuloy natin. Kaya ito pala yon. Sabi niya, kasi alam niya na ang Diyos ay tutulungan siya. Yun. Alam niyo kung hindi natin alam, katulad niya, salamat yung anak tayo ng Diyos eh. Kaya inuuna natin yun. Bago tayo maglingkod sa Diyos, alam mo, tutulungan ka ng Diyos. Alam na lahat ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo haharap dyan kahit ako mahihain ako. Tapos lalo tatayo ka ng church din. Naku, ano sasabihin sa'yo? Kukuha ng, wala na, ubus ka na. Pero pag alam mo, ang Diyos tutulungan ka, lalambot ka ba? At alam mo talaga, manlalambot ka ba pag tutulungan ka ng Diyos? Kita nyo na, lambot na kayo. Mahirap yung gawain, pero tutulungan ka ng Diyos. Amen. Manghihina ka ba? Hindi dapat. At kung manghina ka man, alam mo, hindi, kaya ko to. Tutulungan ng Diyos. Kaya sabi dyan, therefore, hindi ko nabanggit kanina, mayroon pala kaming preaching dati dito na, ito, yan, set your face like a flint. So anyway, ano yung flint? Katigas na bato. Sobrang tigas. Ito yung ginagamit minsan na pag ginagano mo kasi yun, nag-spark. Mamaya mabanggit yung spark eh. Pero alam niyo yung Flintstones? Ayan, flint. Pero yung flint nga is matigas na bato. So dapat daw makapal ang mukha mo. Amen. Hindi yun sa maling paraan. Amen? Kasi again, soul winning na naman. Alam mo na, iba hindi naintindihan yan. Di ba? So, soul winning yan. Galing nga lang namin simbahan eh. Ginanyan nga ang Santo Niño eh. Alam mo, ganun yung utak nila. So, soul win mo yun? Eh kung alam mo yung ginagawa mo eh. Alam mo na niloko lang naman sila doon. Alam mo nung mabali wala sa kanila yun doon. Tradisyon lang yun. Kaya yung mukha mo dapat, alam mo yung dapat mong gawin. Hindi ikaw yung kahit ilang beses ka nasigawan, ibang tao na naman yan eh. Amen. Hindi na siguradong isigawan ka ulit. Baka mas mahina na. So, dapat matigas yung mukha mo. Amen? Amen. At pero pansinin nyo, nauna doon kasi alam niya na tutulungan siya ng Diyos. Kaya ako, hindi ako nag-expect sa inyo dito ng masyado lahat sa mga bago. Pero kaya nga aralin mo eh. Makikita mo yan. Paano mag-soul winning. Anyway, alam na natin yan. Kaya pag sinabing, I know, I shall not be ashamed, hindi yan mahihiya, mapapahiya ang ibig sabihin yan. Alam mo, pag ginawa mo to, hindi ka mapapahiya. Ibig sabihin, mangyayari yung gusto ng Diyos mangyari at gusto mo rin mangyari. Tagumpay yun. So, nagtiwala ka, protektahan ka ng Diyos, tutulungan ka, hindi ka mapahiya. He is near that justifieth me. Ano yung sabihin yun? Justify is pinapawalang sala or yung para kang sabihin na iba, mali ka. Mali ka naman eh. Ang alam mo tutulong sa'yo ulit, sino? Ang Diyos. Sabi dyan, siya ay malapit. So, ganito yung may tutulong sa akin, mga nag-aaral lumangoy, di ba? Alam ko, marunong ako na, si Julia na lang, nag-aaral maglangoy. Ako yung nagtuturo. Alam niya, marunong ako magsagip. Sige po, lalangoy. Parang malayo ako. Di ba? Kahit pa kaya kitang isaguin, malayo pala ako. Nagkakape pala ako. Nasa mas, siya tinuturoan ko, di ba? Nalunod na pala. Pero sinasabi dito, ang Diyos kasi, malapit sa lahat sa atin. Amen. Sabihin, again, talagang hindi ka matatakot. At hindi ka niya pababayaan, lagi siyang malapit. Who will contend with me? Naghamon na. Sino matapang dito? Sino yung ginagawa ko dito last? Jared ba? Saka si di ba? Si Rain. Mahina si Aiden eh. So, matapang ba kung natin maliit na bata? O, depende kung alam mo yung tatay mo andyan eh. Eh, dito alam niya ang Diyos ang tatanggol sa kanya. Parang tinatanong niya, sino nga away sa akin? Yan. Ganun ka dapat tayo hindi mayabang ha. Pero ibig sabihin, ginagawa mo tuloy-tuloy yung kalooban ng Diyos. Amen. May lalabas yung mga asa sa'yo, may mga sira. Sige lang. Sino yan? Sino ba yan? Sino nga asa sa akin? Sino kalaban? Sino? Wala yan. Let us stand together. Yan, hinahamon na. Oh. Who is mine? Sino ba yan? Lapit ka lang dito. So matapang siya. Behold, the Lord God will help me. Inulit lang. Who is He shall condemn me. So ang sikat na verse dyan sa New Testament, sabi doon, if God before us, who can be against us? Lagi mo marinig yan kasi nga, kung kasama mo ang Diyos or para sa iyo ang Diyos, kasi anak ka ng Diyos,
Matapang ka. Kaya kita mo na, again, kahit sino, kahit saang narutuloy or lugar or contention man niya, wala nag-uusap. Pagtanayin natin, sinong tunay na religion dyan? Kami o kayo, yan. Iba dyan, takot na ako, hindi ako nangahamon. Pero kung andyan siya, parang kailan lang, nagkapakalapas bagay, mga bata, ano naman yun. So wala tayong atasan dyan kasi alam natin, ang Diyos ang kasama natin. Ganun yan. Ngayon, huwag ka pupunta kasi ng Soriano, papatayan ka ng mic doon. Anyway, tuloy ko lang ha. Who is, saan ba ako? Who is among you? Second to the last na po ito, no? So, ito na yung positive. So, nasabi niya na, dinescribe niya yung tunay na lingkod ng Diyos. Una, si Jesus yon. Pwedeng sa Isaiah. Matapang rin po si Isaiah. Kung alam niyo yung ginawa na Isaiah, madang ulit, pinatay siya, pero matapang rin yan. So, gano'n ang mga lingkod ng Diyos eh. Matapang sa tamang bagay, sa tamang paraan. Amen? Hindi yung, uy, wag natin, si Peter Tanchi, sinabi yung, lagyan mo sungay. Si yung Tiberos din. Meron na. Sino pang gusto nyo? Meron kasi akong AI na ano eh. Anyway. Sana ako. Ayun. So yung lingkod, si Jesus, siyempre matapang siya, alam niya lahat. Eh siya lang yun eh. Sa Isaiah lang yun eh. Ikaw din. Kaya bago matapos yung chapter, hinahamon tayo. Who among you that feared the Lord? Itong fear na to, positive to. Yung may takot kayo sa Diyos. Yung alam mo, na pag hindi ka naglingkod sa Kanya, mayroon kang tama. Sino sa inyo yan? Nasa sa inyo na yan. Yung sa inyo, minsan walang takot sa Diyos. Sinabihan na nga, uulitin pa. Ang linaw-linaw instruction. Ano mga sinasabi natin dito? Yung late na lang. Again, di mo man sana, pag talagang, absent, sinungaling, sa mga lalaki, sa suot nyo pa lang, di ba? Lalo sa babae, alam nyo na yung bawal sa babae. Again, di ko kayo inspectionin sa loob ng bahay nyo, okay? So again, talagang mahirap kasi nga sa libutan, ganun eh. Amen? Ba't ka gagaya doon? Nabanggit nga kanina, kahit yung pantalon sa babae, maniwala kayo, alam nyo, pag tinolerate nyo yan, pantalon sa babae, anong ginagawa nyo sa Bible? Ito pala yung Bible. Sinasabi sa Bible ayaw ng Diyos. Utos niya yun. Okay, di ko na lalagay hindi natin nahanapin. Pero malinaw, inutos ng Diyos. Ang lalaki, huwag magsusuot ng pambabae. Ang babae, huwag magsusuot ng panlalaki. Inutos ng Diyos yun, malinaw. Kasi ikaw, wala kang pakialam, patay ka na. Anong ginagawa mo sa Bible? Anong ginagawa mo sa Diyos para siya nagiging tanga? Basta sumusunod naman ako sa iba eh. Yung iba? Ba't yung iba? Yung iba hindi. Kasi nasabi mo, mali siya sa ibang bagay. Ganon. Seryoso yan, kahit ganyan lang yan, kahit yung maiksi sa babaeng suot, buhok. Hindi yan hindi yan basta-bastang utos. Kaya yung tunay na lingkod ng Diyos, sunod. Then saka mo intindihan, kasi sabi nga nila, comprehension is not required for obedience. Ba yun? Ibig sabihin, minsan sumusunod, kailangan mo sumunod kahit di mo naintindihan. Hindi ko naintindihan, explain mo nga. Minsan di mo kailangan maintindihan eh. Ngayon, pag sinusunod mo na, doon mo na intindihin. Bakit nga ba? Tama ba ang Diyos dito? Doon mo na intindihin. Intindihan? Wala naman limitasyon sa ating pag-aaral eh. So, intindihin mo. Pwede ka magtanong. Talaga, sinabi ng Diyos yun. So, okay naman. Hindi okay yan. Okay, wala lang tayong time na paralin lahat yan, pero may ibig sabihin lahat yun. Ba't ko nasabi yun? Ayun na nga. Kung sino sa iyo may takot sa Diyos, sumunod ka sa boses niya, tsaka ng kanyang servant. Sino ulit yung servant ng Diyos? Yung pinaka talaga si Jesus. Ito tayo din, pag-established prophet yan, naalala niyo si John the Baptist, finish ko yun sa halalay. Tsaka sino pa ba yung established prophet na si Samuel, okay? Takot yung mga hari kay Samuel. Ganon din si John the Baptist, takot sa kanya sa Herod. Talagang napilitan lang siya dahil yung nagsumumpa siya. So,
Kaya hindi ko maaalis sa inyo, ganito yan. Magkakasama yung church, tsaka yung pastor. Hindi mawala yan. Pag binabastusin mo yung pastor, parang hirap mo isipin na mabuting Kristiyano to. Ganun ba yun? Makahiwala kaya ako. Ramdam ko yun eh. Kaya nga nung bago akong Kristiyano, tanong-tanong din ako. Salamat din yung kahit Pentecostal nga yun. Tama yung sagot niya eh, sabi ko. Kasi yung pastor namin, hindi napapalitan eh. Siya lang lagi dun eh. Di ba? Ganun tayo eh. Hindi pwede. I-protest tayo si pastor, palitan naman. Sa atin hindi ganun. Kaya sabi nung nag-akay sa akin, tama rin eh. Bad. Pray mo sa Panginoon kung saan ka. Kasi diyan ka talaga na matatanim. Nag-pray ko, yun naman, dinala ako doon sa diadem. So, totoo eh. Kaya ito sinasabi doon. Who among is feared the Lord, that he obeyed the voice of his servant. Kung sinong lingkod ng Diyos at alam mo, malinaw yun, huwag ka din rebelde doon. Ngayon, sabi nga sa inyo, wala nang perfecto lingkod ng Diyos. Kaya alam niyo, lalo yung mga matagal na dito eh. Kasi, nabanggit ko sa inyo yun. Okay? So anyway, that walketh in darkness and had no light. Tinutukoy yung mga tao mayroong nalilito ka na. May takot ka sa Diyos, pero sa ngayon, ang ginagawa mo, ba't ka dyan lumalakad? Ba't nasa maling church ka? Ba't ka dyan lumalakad? Eh, ligtas ka na pala, alam mong mali yan. Yun ang challenge sa atin dito. Kahit yung mga bata dito. Andito ka dahil sa magulang mo. Pero yung puso mo wala dito. Eh, alam natin, pag laki-laki nyo, kayo na magdi-decide sa sarili nyo eh. Kaya ang panawagin sa inyo ng Diyos ngayon dito, sumunod ka, paano daw mag-umpisa yan sa, let him trust in the name of the Lord and stay upon His God. Individual na calling yan. Hindi ko pwedeng yung kahit mga anak ko, pagtanda niya, iglesia ni Manalo naman ako para makilala mga businessman yung mga ka-church ko doon. Kaya CCF naman ako para makita ko mga artista. Nasa kanya na yun eh. Pero syunga-syunga siya pag ginawa na yun. Kaya mo dito sa ibang baptist kang matino, walang problema. Amen? Tapos na yung positive. So, ano natin to? Bago yung negative. Saglit na lang to eh. Ulitin ko ha. Umpisa natin, sinabi dyan yung punishment nung Israel. Medyo matindi, kinumpara sa divorce, saka sa binenta ba. So, pero later, challenge sila na bumalik sa Diyos. Sumagot sa Diyos. Tumalima. Hoy, tinatawag ka, ito yung gawin mo. Makinig ka sa Diyos. Ba't ang makikinig sa'yo? Alalahanin mo, makapangyarihan siya. Hindi yung tipong wala kang tiwala sa Kanya. So magtiwala ka, tumalima, and then, yung ating title ngayon, maging matalino ka. Kasi napansin nyo ba, wala tayong pinipilit dito. And then, very tayo sa Bible nga. Kasi ang gusto ko, talagang mag-stay ka dito, mahal mo yung salita ng Diyos, at hindi lang socialization. Kasi alam nyo, kahit sa church, may mga pwedeng mangyari dito, mga challenge ba? Shake ka pag nagkaroon tayo ng problem. So, mananatili ka lang dyan, di lang yung mahal mo yung kaibigan mo kasi dito, may kaibigan ako dito, pag matindi problema yung binigay sa atin, shake ka. So, dapat, ang mamahalin mo talaga dito yung knowledge and wisdom na nanggagaling salita ng Diyos. Yan lang tayo dito. Wala ka, kaya hindi tayo na siya pinapaganda. Kung may mapaganda pa tayo, okay lang. Pero yung effort ko binibigay ko dito sa ginagawa natin mismo. Aral yan. Tapos may seminar pa tayo. Bakit sa palagay niyo may ganun pa tayo? Parang kulang pa minsan eh. Hindi naman bobo. Alam ko basta bobo kami. Minsan may mga topic po na mabigat-bigat. Kaya may ganyan tayo. Sa iba karamihan, wala niyan. Tapos pag every Sunday pa, mababaw na lang. Gusto niyo ba yung gano'n? Parang hindi kayo masyado nag-iisip? Masaya yun. Kaya hindi ka lalalim. And then, so yun, kaya hintayin mo yun, binibigay sa'yo ng Diyos yun sa mga ganitong pagkakataon. Nakikinig ka ba? Pastor, binigay sa akin yung tongue of the learned eh. Nakikinig ka ba? Pinapractice mo ba? Kasi yun eh. Sa mga unang salag yung soul winning, may mga sablay talaga yan. Pero matututo ka naman. Amen.
Lalo pag totoo ka, nagmamahal sa kaluluwa next time, alam mo na yun. Then, tinutulungan ka naman niya, bakit ka matatakot? And then, kailangan ng sacrifice. Expect mo na agad yun. Si Jesus nga nag-sacrifice, ikaw pa. And then, ayun nga, siguradong panalo ka. Yung sabi dito. So ngayon, hindi mawawala yung madalas may negative talaga para iwasan natin. Ano mangyayari doon sa mga, kasi ang isipin natin ganito. Tayo, puro church, puro Bible, tapos inaasal pa tayo. Paano naman yung mga to, Lord? So kung kaya kompleto to kaya sabi diyan, behold all ye. So binanggit kanina, among you that fear the Lord. So panawagan niya sa mga anak ng Diyos, oy, magtiwala ka, sumunod ka. Paano iba? Sasabihin niya rin sa atin, para hindi na tayo mainggit doon, at huwag tayo gumaya doon. Ito daw yan. Kasi itong mga atheist po, hindi naman basta-basta yan makakapamuhay. So, mag-extend tayo na konti, Pansin na yung mga atheist, yung talaga against sa religion. Nabanggit ko lagi sa inyo yung idol, di ba? Ba't may idol? Ba't sila gumagawa nun? Kasi nga, nilalayo nila ng husto inalayo nila ng husto yung sarili nila sa Diyos. So, what better way to na lumayo sa Diyos, na tunay na Diyos, kundi gumawa ka lang sarili mong Diyos-Diyosan. Ganun po yan. Para lang meron sila masabi, may Diyos naman kami, Kristiyano naman kami. Ganun din yung mga atheists. May explanations lagi sila, hindi pwedeng wala. Kasi tatanungin mo yan, hindi ko niniwala sa Diyos. Saan tayo nanggaling? Kahit sino pa yan, kailangan nilang sagutin yung mga tanong na yon. Kaya ito papasok dito, kayo naman na mga nagsindi ng sarili nyong apoy, familiar ba kayo sa inyo nagsindi ng strange fire? Pinatay ng Diyos. Anak ni Aaron, sino? Nadab and Abihu. Patay yun, 4 sana yung anak ni Aaron Patay yung 2. Natira na lang si Eleazar saka si Tamar. Ngayon, parang ito na yun. Sabi, kayo naman na nagpapasindi ng fire, wala nang masama doon, di ba? Pero mamaya, mabanggitin niya, that compass yourselves about with sparks. Yung sparks yan, ganun lang din yung fire. Okay, alam niyo yung spark? Ano yun? Walk in the light of your fire. Sarili nyo, kung di pa malinaw yun, sabi dyan, and in the sparks that ye have kindled. Kasi alam natin negative to, kasi bandang ulit, sabi niya, ye shall lie down in sorrow. So ano yung ginagawa nitong mga to? Ito yung mga taong may sarili silang diskarte except sa Diyos. May sarili silang Diyos, may sarili silang Bible. Ganyan yung mga kulto dito, may sariling Bible. Kaya tinatanong ka rin ng bad. Nag-King James din naman kami. Pareho ba yung King James sa NIV? Hindi. Sino tama? Kailangan mo mag-decide. Amen? Ngayon kung Tagalog ng King James yan, okay yan. Kasi sa panahon natin ngayon, wala pang ganun. Wala pa. Yung Tagalog nga nang ginagamit nga natin, may sablay pa So, gamitin natin yung opportunity. Sa Pilipinas naman, di naman tayo kalayo sa English. King James ka na. So, yung mga tao daw na may sarili silang Bible, may sarili silang religion, hindi yung tunay. May sarili silang Bible, hindi yung tunay. May sarili yung diskarte, hindi yung tunay. Tapos pinalibutan pa rin yung sarili nilang ganun. Pansinin nyo kaya ang hirap ng mga akay ng mga iglesia. Basta yung talagang may religion ako, may religion ako. Kahit alam nilang mali o hindi sila sigurado, bakit? Kasi sabi dito, ito yung mga negative na fire. Na may sarili sila, nagpapoy sila, hindi naman kinumad ng Diyos. Parang again, kung Nadab and Abihu. Kaya sikat na ako, tanong, ano naman yung strange fire? Ano naman? Ba't pinatay sila? Ganun katindi yun? May isang palagay mo. Kasi may mga utos ng Diyos, kahit nga yung pabango nila, yung incense, bawal yung gagayahin yan. May mga utos ng Diyos na ganun. Pati yung altar, huwag mong hahawakan pag hindi ka priest. Patay ka. Yun, nangyari nga. May ibig sabihin kasi yun. Kaya sa New Testament, anong equivalent? No? May mga bagay din na katulad yung iba. Pati earth daw, flat. Established na yun. Ano pa? Iniiya, katulad niyang gender, di ba?
lalaki, babae, yun lang. Kahit sinong ewan, alam yan eh. Ba't nagpapauso tong mga to? Strange fire yun. Nagpapauso. Kakaiba. Bakit strange? Hindi lang foreign nito. Talagang weird. Ang ibig sabihin ng strange, weird. Ganun din, may mga paniniwala iba sa Bible na weird. Katulad mga Rachmanite, sabi nila, alam nyo ba yung Greek? Yung pinanggalingan ng King James, galing sa Greek and Hebrew. Ang sabi nila, mas magaling pa yung King James. So tayo King James tayo, pero tayo, kung ano yung sinabi nyo sa Hebrew, saka sa Greek, ganun din sa English. Eh, iba sa kanila, hindi, mas magaling ang King James sa Hebrew. Tinanslate lang yun eh. May mga ganyan tao nag-iimbento ng sarili nila para magkaroon sila ng sariling tawag doon, identity. Alam nyo ba kami na nagtuturo ng ganyan? Okay, mali kayo sigurado. Kasi lahat ng inaaral natin dito, matagal nang pinipreach. Kasi yun ang katotohanan, ang linaw actually pag inaaral mo sa Bible eh. Huwag ka lang masyadong ewan. Pero bakit yung mga kulto, Katoliko man niya, iglesia nila, bakit nagkakamali sila sa simpleng bagay? I believe, in-influensya ng demonyo, and then, inano naman nila, kinain nila. Yung Mormons, may baptism of the dead. Literally, babaptize kita para sa lolo mo, ha? Ganun yung mga Mormon, iniwala ba kayo? Ano pa yung mga weird yan? Bata, binabaptize yung bata, para saan? Hindi naman yan tinuro sa Bible. Sa Catholic, may dulhensya, may idol. Mga Pentecostal naman, ganun din. May marili silang, may tongues doon sa inyo. Tongues. Mga ganun. Nagwawala, mga ganun. Eh, nagtatangs. Wala din. Okay. So, yung mga ganyan kasing church na influensya ng Baptist. No? Anyway, okay na rin, pero anyway, nasa na ba ako? Yan, so huwag kayong magmamalaki pag kayo lang yung nakaisip ng doktrina. Kaya sigurado mali yun. So lahat tayo na tinuturo natin dito, lahat yan, nasa Bible matagal na. Diba, sabihin bago lang yung turo mo ng bakla, hindi na maliligtas Matagal na yun sa Bible. Okay? Ano yung balikan natin, saan ang galing to? Ano yung pinaka-focus natin this time? Yung lingkod ng Diyos. Pero, gusto mo maging lingkod ng Diyos? Gusto mo maging lingkod sa Diyos? Stephen, gusto mo maging lingkod ng Diyos? Mark? Ha? Amen. Hey, John. O, paano sa tayo mag-isimula? Sa Bible. Kasi alam ko na yan eh. Ito ngayon, maraming ways kasi para sabihin yung the same thing. Pero, isipin nyo yung tongue. Ang galing magsalita ako, yung pinaka-isa sa mga, testimony ko yan. Kasi hindi ako magaling magsalita. As in, literal. Parang si Joshua, kaya sino bang bulol dito? Si Bed, medyo bulol din ng konti eh. Sino pa? Si Bed, medyo galing na nga magsalita ito eh. So, pero pag sinanay ka ng Diyos, ito yung sasabihin mo, ito yung hindi, ganitong paraan. Ganito yung diskarte. Dito galit ka, dito strict ka, dito hindi. Natindihan niyo ba yun? Yung lahat ng combination yan. Libul, gazillion, yan. Combination yan. Paano malalaman kung kailan magsasalita, ganong intensity, salita ng Diyos lahat yan. Gayahin mo yung salita ng Diyos. Kaya tayo di natin ginagaya yung mga Pentecostal, yung mga naman ngayon, mga CCF, yung ganong klase ng banat ba? Parang intellectual kunwari. Hindi tayo ganon. Hinahanap tayo sa preacher, totoo. Hindi mapoma, hindi pa-impress. Totoo. Bakit? Kasi yun ang style ng Bible eh. Ganun ang style ng mga preacher. Ganun ang gawin nila. Ganun ang paraan nila. Ganun gagamitin natin.
Amen? Kasi pag gumawa ka ng sarili mo style, para mo sinabi mas magaling ka sa Diyos. Mas magaling ka kay Isaiah, mas magaling ka kay Jeremiah. Eh, si Jeremiah, alam niya makapatay na siya eh. Nakiusap din siya, pero sinabi niya yung totoo. Ganun ka ba? Pag nasa presidential breakfast ka, eh, kailangan utuhin ko lahat to. At I'm sure, hindi na sila may invite doon, katulad ko. Invite natin si Pastor A. Sino ba yan? O, ito pakinggan mo yung YouTube niya. Patay, ayaw ko niyan. Amen? Ang title natin, The Tongue of the Learned. Ang Diyos ang nagbibigay. Pastor, sa mga lalaki lang yan eh. Mga babae nga ang ano eh. Diba? Oh, so hindi sa pulpit mo gagamitin yan. Amen? Yan. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray, kita namin ang inyong lingkod, ang Panginoong Jesus, of course. Nakita namin para siya magsakripisyo. Pero nakita din namin, Panginoon, hindi siya katulad ni Muhammad na walang pinag-aralan. Nakita namin ang wisdom ni Jesus, ang inyong anak, Panginoon. Yun po ang aming emulate, gayahin namin. Hindi kami gasalita ng wala lang, wala yung pinagbabasihan. Tulad ng mga kulto, Lord, minsan may sinungaling pa, para lang hindi lumabas na mali. I pray, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon, bigyan niyo kami ng ganitong tongue, the learned, kami may mag-aral, maging aral, mag-aral, kami po magtapat, Panginoon, especially dahil ang dami ring involved sa pag-aaral, hindi lang ito basta aral na academics. Kailangan na mag-observe, magpakatotoo din. Marami ding sumpa sa mga hindi nagpapakatotoo, so I pray na tulungan niyo naman kami, Panginoon. So, of course, napakaraming pagdadaanan pa. Mga batang ito, Lord, gusto niyo maglingkod sa Diyos, sa inyo. Tulungan ako every step of the way. Ay pong bigay ng awa ni Lord, ng talinuhan. Ay malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.